mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you, o Jimbwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, mga buhay pa ba kayo? Kamusta naman? Magandang gabi sa inyong lahat. Lipas na naman ang Monday. Pero ayun, syempre, beauty pa rin tayo. Diva, charot. Hello po sa mga nanonood dyan, mga 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like sa inyo, diba? Sa mga hindi, pasensya na ha. Ganun talaga. Charot lang. But anyway mga boys, ito na nga no, wag na tayo magpachumpik-chumpik pa, diba? Ibuga na natin ito, diba? Ayun nga, syempre si Rachel Gupta today, ang kanyang homecoming sa kanyang bansa, diba? Sa India, nakakatuwa naman at nakabalik na si Rachel no sa India ulit. Pero hindi naman siya dyan lumaki, sa USA siya, no? But anyway, sineselebrate niya nga since yung India ang represent niya sa Miss Grand International, nakabalik na nga siya doon para sa kanyang homecoming at mga kaganapan doon. Ang charay ni Rachel ha. Ang sabi dito, Miss Grand International 2024 has arrived at India Gandhi International Airport in New Delhi, India to celebrate her victory. Ayan, winner na winner, no? Pero mga buweks, ito nga no, nakakaloka lang ito. Ganito rin pala ang mga Indians, no? Kumbaga para din pala ito mga Indo, nakakaloka. Kasi ayan, kinukumpara nila ang homecoming ni Rachel Gupta kay CJ Opiaza. Bakit naman may ganun, 'di ba? Sinasabi nila na ganito daw talaga ang dapat na homecoming, no? This is how you do it, sabing ganon. This is how na dapat ganyan, ganito, ganon, ganyan. Nakakaloka itong mga ano na ito, mga Indians na ito. Tapos sinasabi nila na better daw itong homecoming na ito kesa kay CJ Opiasa. Grabe naman itong mga ito. Bakit nila kailangan ikumpara, di ba? Mukha namang mag-best friend yung dalawa, di ba? But anyway, ang dami-daming ang tao doon, nakakaloka. Panoorin nyo ito mga buweks. Wow. In fairness ha, eto kayang corona na ito is corona talaga na ano, yung tunay, no? Or ano lang, replica. Kasi 'di ba sa Miss World, hindi pinapasuot ni Mama Julia yung totoong corona. Pag ano, may homecoming sila sa India. 'Di ba? Ay, oh, ang daming tao. In fairness naman, ang daming tao, grabe. Well, talaga naman kasi syempre yung population dyan sa ano, di ba? Sa India talagang marami. Wow, ang ganda naman ng gown We niya. did, Ay, guys. Thank you so panalo. much. I truly Grabe. believe that I Medyo only went nagkalaman-laman si and I'm Rachel. able to sit here today because of my connection to India and to our culture. It is the strength of India that I carried in my blood and in my heart, and that's the reason I am where I am. So thank you so much. The road is very long and there's miles to go, but I'm sure that we can do it together. Harmedan Fateh. Ay, si Papa. Wow. Ang ganda. Si Papa Nawat, oh. Panalo. Ang ganda ni Rachel Gupta. Actually, para siyang nagkalaman-laman, no? Siguro, syempre, kain tulog na lang sila doon, no? Tapos si Papa Noel, parang hindi mo maipinta yung itsura. Di ba? Hindi katulad nung dumating siya sa Philippines. Di ba? Ayan, sige, kinukumpara ko na rin kayo. Kasi nung dumating siya sa Philippines, talagang ano siya, glowy, di ba? Tapos masayang masaya, di ba?
hindi mo nakikita na lukot yung mukha, 'di ba? Bakit kaya? Charot. But anyway, ayun nga kinukumpara nila ang Homecoming 'no, ni Rachel Gupta na mas marami daw tao sa India na sumalubong kay Rachel Gupta. Eh, siyempre gano'n talaga, talagang maraming tao doon, 'di ba? Eh, sa Philippines naman, eh, siyempre kahit papaano meron din namang mga pumunta, 'di ba? Kasi sa Philippines hindi naman Miss Grand International talaga yung number one. Ang number one talaga sa Philippines ang Miss Universe, 'di ba? Kita niyo nga si ano, Michelle Marquez di 'di ba, nung homecoming niya, pati homecoming parade niya talagang dinumog sa airport, eh, 'di ba? Nakakaloka itong mga Indians na ito. Sabi daw walang-wala daw ang ano, ang homecoming ni anong tawag dito, ni Sergio Opiasa kumpara dito kay India, ganyan-ganyan, nakakaloka. At saka mas maganda daw yung gown nito. Mas maganda daw ang gown ni Rachel Gupta kaysa daw sa sinuot ni CJ Opiasa doon sa kanyang homecoming, nakakaloka naman. Eh, ano palang kailangang isuot ni ano, ni CJ Opiasa, kailangan magtrahe de boda siya doon. Eto namang si Rachel Gupta, eh, siyempre sasakay lang ng eroplano na naka-gown pa, 'di ba? Maakumpara naman itong mga Indian na ito. Sinasabi daw kasi sila daw talaga ang totoong powerhouse din. Ayan, naging Indo na talaga sila, 'no? Wala daw powerhouse sa Asia, kundi ang India lang. Ayan, ha. So ayun, ang sabi dito, that's the Indian power. Rachel Gupta or Gupta was right when she said you need a winner from India. And now, look, o Jimba. Totoo naman yan, sinabi naman yan ni Rachel, no? Kahit nga yung ano, sa interview natin sa kanya, Jimba. Sabi dito, that's what an Indian homecoming looks like, not like the Philippines. Ay, nakakaloka naman ito mga ito. Ito bang sabi dito, the grandest homecoming for the Grand Queen. Ayan, o yun ba? Grandest na ba yun? Pag marami palang tao, grandest na yon. So ayun, this is called grand, not in the Philippines. But may mga ganto-ganto naman sila. I hope they are not comparing no Philippines and India. Ang sabi pa dito, this is just a rival. Many more events are yet to begin. O, yung ba? Nakita ko naman yan. Kasi merong roster itong si ano, si Rachel Gapta ng kanyang mga kaganapan sa India, di ba? Sabi dito, this is crazy has never helped. Oh, sorry. This is crazy has never happened before for a reigning queen. We have shown Papanawat why MGI is one and only for India. Uy, nangyari na ito dati, ah. Nangyari na itong ganito dati. Di ba pag umuwi nga yung ano, pag nag-homecoming din yung kanilang title na favorite ni Mama Julia, di ba? From Miss World, di ba nangyari na yan? Ito talagang mga eme-eme rin itong mga ito. Nangyari na yan. Diyos ko, ang dami ng best nangyari yan. Na ganyan-ganyan, no? Pag ganyan, ang dami nilang tao dyan. Ini-eme nila si Papa Nawat. Hindi naman syungaar si Papa Nawat, di ba? Tapos sinasabi nila na ang India daw ay Grand Slam. O, Jimwa? Sabi dito, Grand Slam, India only, not other country, especially the Philippines. Ay, ang charay naman ng mga ano dito. Nakakaloka. Eh, di kayo na. Diyos ko, nakikisali pa kayo sa mga bardagulan ng mga ganyan-ganyan. Akala ko naman ang India eh, tahimik lang sa mga ganto-ganto. Ngayon na, impluensyahan na sila ng mga syupit bahay natin. Nakakaloka. Ang sabi dito, Indian people, we did it grand way. O, Jimba. It's just the beginning, baby. Di, eto mga ano na ito, may pagka mayabang din ang mga datingan, di ba? Yung mga bugahan nila, medyo mararamdaman mo pag binabasa ko yung mga comments, may pagka maangas din eh, di ba? This welcome is everything. Super grand. India, well done. Only India. O, Jimba. Winner. That's how Indian homecoming look, di ba? Well, maganda naman talaga si Rachel Gupta in fairness, no? At saka sobrang dami naman talaga ng mga tao. But anyway, I think sa India, everywhere in India, tingin ko talaga maraming tao, no? Eh siguro sa airport nila, eh marami ring tao doon na ano lang. Di ba? Lalo na sa New Delhi kasi. Diyan kasi yung airport na yan, sobrang daming tao dyan, sabi ng mga kaibigan ko ring Indians, no?
Sabi nila isa sa pinaka-busy airport yan sa India. Kaya talagang 'pag lumabas ka diyan, eh, talagang dudumugin ka, 'di ba? At saka daw yung New Delhi hindi siya malayo sa city. Hindi katulad sa atin sa anong tawag dito sa Philippines, sa Manila, 'di ba medyo malayo yung airport sa pinaka ano, ano yun, Central Business ano yun, Center ano yun? CBD ayun. So Central Business District, gano'n, 'di ba? Eh itong India, malapit-lapit lang doon sa kanilang CBD kaya talagang kahit siguro maglakad ka na lang, pwede ka na makapunta ng airport, charot, 'di ba? Kaya talaga maraming tao doon. Kaya maraming puwedeng magpunta doon or kaya-kayang magpunta, 'di ba? Ayun or siguro yung mga iba nakatambay lang doon, 'di ba? O kaya may inaabangan silang family. Gano'n ka-busy yung New Delhi, yung ibig sabihin yung airport do'n sa Delhi. Kaya talagang madali lang yung access, 'di ba? Siyempre hindi naman lahat do'n mga fans ni ano, ni Rachel Gapta. Yung mga iba do'n, eh, parang nakigulo na lang, nakisama na lang doon. Siyempre may dumating na celebrity, siyempre magkakagulo talaga sila, 'di ba? So gano'n, ang sabi pa dito, "Are the pageant lovers there ano? Are the pageant lovers there and supporters of MGI old men in their 50s?" Ayan ang sabi ng Indo, 'di ba? Talagang humataw na sila sa kanilang ano dito kay Rachel Gapta, nakakaloka naman ito mga Indo na ito. Hanggang sa ano, sa India nakaabot yung kanilang pakikipagbardagulan, 'di ba? May mga patikim-tikim, eh, na mga Indo. Ayun daw, sabi daw mga matatanda lang daw ba ang mga fans diyaan sa Miss Grand International diyan sa India. In fairness naman kasi tignan mo naman yung mga oo nga naman, may point nga naman siya, 'di ba? So, so much crowd daw. Of course, so much crowd sa airport yan, eh, 'di ba? Siyempre, hindi naman lahat yan, ano, hindi naman lahat yan, eh, anong tawag dito, taga-suporta ni, anong tawag dito, ni Rachel Gapta. Tapos, sinasabi pa dito, ang sabi dito, "You didn't pose for CJ, her homecoming beat Rachel own." Ayan, 'di ba? Tapos sabi ko, ano ba naman 'to mga Pinoy na 'to? Bakit nagko-comment pa doon sa India? Lalo pang nagga-gaslighting between Philippines and India. That's not good, no? Pero yung sabi kasi niya, bakit daw hindi daw pinost yung kay ano kay CJ Opiasa. Ito kasi isa tong ano eh, isa itong pageant page, no? Her homecoming beat Rachel own. Sabi ko, ano ba naman to? Sana hindi na lang sila nagaganito-ganito. Hindi na lang sila naggaganito-ganito para, alam mo yun, mag-away itong mga pageant fans. Tapos nung chinek ko, punyeta, Indo pala ang ano, Indo pala ang punyetang account. 'Di ba? So parang ang dating ang Philippines ang naggagaga nito, 'di ba? Yung kinlik ko yung account, Indo pala ang puta, meron pang ano, flag ng Indo, nakakaloka. Gusto nilang pag-awayin yung India rin at saka Indo. But anyway, ito nga mga Indians, 'di ba? Sila rin naman nag-aano. Sila din naman nagsasabi na better nga daw yung homecoming nila kaysa kay Philippines. 'Di ba? Nakakaloka itong mga ito. Tapos ito pa ha, sabi Miss Supranational 2024 from Indonesia did it better than this circus pageant winner. O, di ba? Ngayon, itong mga Indo na ito, sinasabi na nila na circus na ang Miss Grand International, di ba? Samantalang dati, eh, puring-puri nila ang Miss Grand International. Talaga namang namumukod tangi na number one sa kanila ang pageant na ito, di ba? Eh, ayun nga, lagi na lang silang nasa top 10, di ba? Tapos fifth runner-up, di ba? Kahit nung last year at saka itong taon na to, fifth runner-up sila. So ngayon, ayan na, di ba? Hindi na sila pumapasok sa top 5. Tapos, syempre, meron na silang supranational at saka Miss Cosmo. Kaya ngayon, ayan, ganyan na ang nangyari sa kanila ngayon, no? Talagang lumipat bahay na sila, mga balimbing ito, mga ito. Di ba, nakakaloka itong mga Indo na ito. Basta, pag may ano sila, may corona sila, dun sila sa may corona. Pero pag ano, nakakaloka. Well, to be honest, no, Rachel Guptas or Gaptas, no? Bakit ba nasabi laging Gupta? Gaptas daw yon. Gapta daw yon. Rachel Gaptas' words, to be honest, no, are as pure, are as pure as her heart. Di ba? Siyempre, na-meet natin itong si Rachel, no? Kahit papaano naman, nakita ko naman yung kanyang kabutihang loob at saka yung kanyang mga effort pag ini-interview ko siya, di ba?
So, mabait naman siya sa akin. This is absolutely a very heartfelt welcome, Jiwa, to the entire Miss Grand International team. And I hope that India, ayan ha, has truly lived up to the expectations of the Miss Grand International, di ba? And will only strive for better, di ba? Sana matapos na yung mga issue-issue between the previous or former no national director to Papa Nawat, di ba? Para ano, para happy-happy na lang lahat, di ba? Para tahimik lahat. At saka sa next year, maganda pa rin yung magiging laban ng India, di ba? So the moment of pride and pure emotions, di ba? Si Rachel Gupta, nakita nyo naman yung kanyang arahan. You deserve all the love, di ba? And respect, di ba? Kasi nga sabi daw ni Friends, no? Wag na nga nating isingit tapos na yun sa kanila, no? So, ayan ang sinasabi ng ano, ng mga, alam niyo, ng mga ano natin, ng mga Indians, ayan, no? Deserve daw ang love and respect din, ayan, no? So, yun na rin yung pumasok sa isip ko. Para ano na rin tayo, eme-eme na rin tayo, di ba? Para kunyari aping-api si Rachel. Charito! Charot lang. Sinabi rin kasi nila, deserve din daw nito ang love and respect. Kaya doon ko na lang siya kinuha ng ano, ng content, no? Doon na lang ako gumawa ng ano, ng anong tawag dito, ng aking masasabi, no? Para matsuwa-tsuwa din. Charot! Well, anyway, kahit naman sino, deserve naman ng love and respect, di ba? Hindi lang naman si ano, si Rachel Gapta. Well, Rachel Gapta are definitely a true queen with gentle heart, o diba? And a strong aura, diba? A true queen who is humble. And connected with her roots. O, diba? Winner na winner talaga itong si Rachel. Talagang napakabait na bata. Diba? Wala na akong masabi. At talaga namang pinatunayan nila ang kanila daw grand homecoming. O, diba? Winner ang India. Wala akong masabi. At saka talaga namang ang kanilang Reyna. Winner na winner din, diba? Talagang panalong panalo sila. Wala akong masabi. And in fairness, ito yung kanyang ano ito yung kanyang roster. Ayan. December 16, ayun nga nung Monday, no? Kahapon, kasi dito sa Australia, ano na 1:27 a.m. na. So, Tuesday na. So, December 16, Monday, Miss Grand International 2024 arrival in the heart of New Delhi, India. Ayan ha. Tapos December 17 naman, Tuesday, meron siyang press conference. Ayan. Meron siyang photo shoot and media tour. O, di ba? Talagang lagari din siya, di ba? Tapos, December 18 naman, Wednesday, official visit to the Ministerial Palace, Grand Homecoming Parade, and meet and greet. O, yun ba? Ayaw magpakabog ni Rachel. December 19, Thursday, media tour, visit to the NGO. Ayan, December 24, Tuesday naman, visit to Golden Temple, meet and greet in Market Square, Ancharay ha. Grand Homecoming Parade na naman ito in Jalandhar. O, di ba, dalawa ang homecoming parade. Ganun din naman si CJ, di ba, sa Manila. Tapos sa ano siya, sa Zambales, di ba? So, ayan. So, ayan, ito pa, no? December 25, Wednesday naman ito, press conference in Jalandhar. Ayan. And December 26, Thursday, charity drive for children. Wow, winner, ha? At saka itong si Rachel Gapta, taga ano yan Punjab, no? Punjabi. So, she's Punjabi. So, taga Punjab siya, part yun ng Indonesia. Kasi ang pagkakaalam ko, kasi dapat pupunta ako dyan, nung 2020, kaya nga lang nagkaroon ng ano, ng pandemic. Kasi yung friend kong Indian na ka-workmate ko, sabi ko to kay Rachel sa interview ko sa kanya, dapat pupunta ako dyan sa Punjab kasi ang ganda nung ano, nung traditional wedding nila, celebration, no? So ngayon, ang pagkakaalam ko, yung pagkakasabi sa akin at saka yung research ko, no? Ang sabi, pag pupunta ka ng Punjab, kailangan mong bumaba sa New Delhi talaga. Tapos parang 1 hour or 2 hours to, to Punjab. Ayan. Either you take a flight or mag-aano ka, magda-drive ka. Pero pag magda-drive ka, ayun, siguro mga ano yata, 8 to 10 hours, parang ganon. But anyway, congratulations dito kay Rachel Gapta. Ayan sa kanyang
Homecoming, 'di ba, na talaga namang kinukumpara dito kay Sergio Opiasa, wag sanang kinukumpara 'no, para walang gulo, 'di ba? Kasi 'pag may mga ganyan-ganyan kinukumpara nila na kesyo better si ganito sa ganyan, better si ganyan si ganito, hindi maganda, 'di ba? Itong mga Indianong ito nakakaloka din ito, eh. Parang sinasabi na rin nila sila na daw talaga yung powerhouse, 'di ba? In fairness naman may mga corona sila na ano, pero siyempre para sabihin silang powerhouse at Grand Slam at hindi ang Philippines, eh, parang medyo mabigat naman yun, 'di ba? So, parang hindi naman dapat nilang ginaganon ng Philippines, 'di ba? Itong mga ano na ito, akala ko tahimik din sila, eh, nakakatinik din pala itong mga ito, 'di ba? Tapos itong mga Indo na ito ginagawan-gawan pa ng istorya ang Philippines dun sa comment section nila, yung kinlik ko yung mga ano nila, eh, hindi pala ito mga Pilipino, mga Indo pala ito, nakakaloka itong mga ito. But anyway, mga buweks, eto 'no, bumulaga lang sa akin 'to, ayan 'no. Si Ketut Permata Julia Street, ayan ha, nag-release siya ng kanyang video sa kanyang Instagram 'no, gano'n din ang ano, gano'n din ang Miss Cosmo, ayan, organization. Kasi nag-live siya and then yung nag-live siya, may naitanong sa kanya kung may balak pa daw ba siyang sumali sa ibang beauty pageants or international beauty pageants. At ito ang kanyang naisagot. Panoorin niyo ito. I don't think I want to compete again. I am very content with what I have in the pageant world, in the pageant industry, and I never want to jeopardize my relationship with Cosmo. Even though I know for a fact if I'm going to compete again, they will support me because they're like a big family, like they're like a big supportive family. But I don't know. I just have so much respect for the Miss Cosmo organization and the Putri Indonesia Foundation. And I am very content with what I have achieved in the industry. So no, I don't think I'm going to compete again, but I'd love to try a lot of new things. I feel like there's so many things in this world. I'd love to jump into hosting or doing MC or whatever I can try. I just want new things. Yeah. So ayun mga buweks 'no, well natutuwa naman ako kay ano, kay Ketut Permata Juliet Street sa kanyang hindi napagsali sa susunod pang or sa mga iba pang beauty pageants. Well, gano'n naman talaga 'di ba may title ka na, eh, sila nga nagsabi na major pageant na itong Miss Cosmo. So ano pa yung reason para sumali siya ng iba 'no? At saka maganda yon yung naglo-look forward siya yung sa mga puwede niya pang magawa, 'di ba? Yung kung ano yung mga puwede niya pang magawa sa buhay niya, 'di ba? Okey din naman 'yon. Maganda rin naman yung mga bugahan niya 'no, yung sagot niya maganda, kalmado. Anyway, nasa Greece nga siya, 'di ba? Diyan siya rumarampa ngayon sa kanyang kaganapan sa Miss Cosmo. At saka siguro takot na rin siyang lumaban kasi 'pag lumaban siya sa ibang pageants, eh, baka dun siya maligwak, 'di ba? Na dapat naman talaga sa Miss Cosmo siya naligwak, 'di ba? Kaya nga lang, eh, siyempre mag-ano sila ni Bawang 'no, friend-friend sila, eh, hindi siya niligwak. Para nga siyang ginawa ni Bawang ng sarili niyang international pageant para lang dito kay Kentut, 'di ba? Charot. Well, I'm very, very happy sa kanyang ano, sa kanyang bugahan, 'di ba, na hindi na nga siya magjo-join kasi nga siyempre kontento na daw siya sa pagiging Miss Cosmo, 'di ba? Sana lang totoo 'yan, 'di ba? Kasi minsan, eh, dahil sobrang happy natin sa mga pangyayari sa buhay natin 'no, parang minsan nasasabi natin na, "Oh, tama na, okay na 'to, sige ganyan, 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 ganyan." Kasi nararamdaman mo yung ano, yung may sumusuporta sa'yo, 'di ba? Minsan na overwhelm ka na parang, "Oh, I think okay na ito, ganyan, ganyan. Hindi na ako pupunta dun sa ano kasi kontento na ako dito." Pero mamaya ayan biglang nagbabago ang isip, 'di ba? Hindi imposibleng mangyari 'yan. Pero sana itong si ano, maganda naman yung mga bugahan ni Ketut 'no? Pero sana hindi ito for showbiz, 'di ba? Yung iba kasi 'di ba may sinasabing parang showbiz na kesyo, "Oo nga hindi na ako lalaban kasi nandito ako ngayon." Siyempre 'di ba, 'yan ang naiisip niya ngayon siyempre ano 'yan, reigning queen pa. Eh, paano na lang sa mga susunod na taon, 'di ba? 'Pag wala na siyang ganap, 'di ba? For sure sana ano, sana hindi siya nagbibitaw ng anong tawag dito, ng mga desisyon or mga salita ng patapos, 'di ba? Kasi hindi mo alam baka mamaya, eh,
after ng 1 year o mga ilang taon, wala pala siyang makitang, ano mo yun, wala siyang maging magandang karera, let's say sa showbiz o sa kanyang mga kaganapan, tapos biglang mababato siya, gusto niya na namang umingay. Siyempre, magjo-join ulit siya ng pageant. Sana hindi siya nagsasalita ng patapos, di ba? Kasi medyo, ano medyo, ano tawag dito, may pagka-showbiz yung dating, charot, di ba? Parang ano rin, parang kung iisipin mo maganda naman, kaya lang parang may pasipsip ng konti sa ano, sa organization. Ayan, may tumalsik tuloy. Sa organization, di ba? Hintayin natin baka mamaya sa mga susunod na taon, pag wala na siyang ganap sa Miss Cosmo alam niyo na, di ba? Pero tingin ko itong si Katut, feeling ko hahawakan ito sa leeg ni ano. Sa leeg talaga. Sa leeg ni ano, ni Bawang, 'di ba? Kasi nga alam niyo na, 'di ba? Baka magkaroon ito ng ano, ng mga anong tawag dito, mga kaganapan, maging parte na rin siya, maging malaking parte na rin siya ng Miss Cosmo organization. And every year, ayan ha, maliligwak tayo ng maliligwak sa Miss Cosmo, 'di ba? Nakakaloka ito. Ito pa nga nakakaloka mga Bex, no? Ang sabi dito na mga Hindu, I'm sure Cosmo will be a pageant or big pageant in the future because now it's actually already. Mas lalaki pa daw ito. And almost a grand slam. And actually, almost a major pageant already. Nakakaloka naman itong mga Indo na ito. Talagang pinangatawanan na nila na ang Miss Cosmo nga ay talagang grand slam, no? And major, major pageant. Siyempre, nakurunahan sila dyan. Talaga namang nagpapalakas sila ng bonggang-bongga dito kay Bawang, di ba? Talaga daw kundi dahil daw kay ano kay Ketut, no? Kay Miss India ay hindi daw iingay itong Miss Cosmo. Nakakaloka ito. Ang sabi dito, Miss Cosmo won't be great. Ayan ha. But Miss Cosmo is already great. Of which is because of you, Tata. And of course, the powerhouse, the one and only Indonesia. O, di ba? Kudos to Indonesia. Talaga naman sila na daw ang talagang powerhouse sa mundo ng pageantry. At dahil nga ang touring nila dito sa Miss Cosmo, and of course, ang supranational ay major pageant na talaga. Talaga daw hindi na nila ito pakakawalan ang Miss Cosmo at talaga daw susuportahan nila ito. At ito pang sinabi ha, kung paano daw nila sinuportahan ang Miss Grand International nung mga nakaraang taon, ay mas titriplehin pa daw nila ito. O, di ba? So, paano na ang mga nangyayari dito ngayon, yung mga mangyayari sa mga susunod na taon? So, hindi na nila susuportahan talaga ang Miss Grand International kasi I don't know kung nandiyan pa sila next year or wala sila. Siyempre kasi wala pang national director ng ano ng Miss Grand International o baka naman mamaya bumalik yung Miss Grand International or kunin ng Puteri Indonesia. 'Di ba? Kung ano at aabangan natin yan next year. So ayun no, gagawin daw talaga nilang triple ang suporta sa Miss Cosmo, 'di ba? So paano na? Hello, papanawat, gawan mo to ng paraan, 'di ba? There is no history of Indonesia. Ito ang sinasabi ha. There is no history of Indonesian princess competing to other events. Even her national title is already prestigious and sacred. O, di ba? Wala pa bang lumalaban sa kanila na ano, na, ang tawag dito, Indonesia na nag-repeat ng pageant? Wala pa, no? Parang wala pa nga talaga. Parang, kumbaga, yung mga nag-join sa kanila, parang wala pa silang recycled, no? Recycled queen, di ba? Parang ano, nga, tama naman yon. Say it loud, ang sabi dito, it's not about pageant fighter. It's all about respect and lot of other girls' dream. Because when you compete with your country's sash, you already a winner. But maybe others, like the Philippines, country, crazy about crown and hungry like a dog. Ay, nakakaloka naman ito. Makaaso naman ang mga Indo. They will do it. Okay, peace and love.
Nakakaloka naman, makaaso naman, grabe naman ito. Oh, di kayo na talagang ano, 'di ba? Kayo na yung mga walang recycled queen, 'di ba? Kayo na rin ang mga talagang mga totoong tao, 'di ba? Kami na lang mga aso, nakakaloka. Nakakaloka, kami lang ba yung hungry sa crown, 'di ba? Eh, 'di ba kayo rin, nakakaloka naman itong mga Indo na ito. Makapagsabi naman ng aso, akala mo naman, eh, ay naku, ewan ko dito sa mga Indo na ito. Hindi ko alam kung ganyan yung bakit ganyan yung mentalidad nila 'no. Makaaso, bakit naman ay, paluin ko kayo ng mikropono ko. Nakakaloka, sila daw kasi talaga yung ano, sila daw kasi talaga yung totoong powerhouse country sa mundo ng pageantry. Wala nang iba, 'di ba? At tayo daw gumagamit tayo ng mga recycled queen para daw lumaban. Parang sinasabi nila na hindi tayo kontento, 'di ba? Kasi daw meron ng halimbawa 'no, may nabasa pa ako dun na si Atisa Manalo nga daw 'no, siyempre lumaban na ito ng Miss International at nag-first runner up na nga ito. Hindi pa daw ito nakuntento at lumaban pa ng Miss Cosmo. So may pagkagahaman daw ang Pilipinas, hindi daw tayo marunong makontento, 'di ba? Well, hindi naman sa pagkagahaman pero dun sa word na walang ibig ko sabihin, hindi makontento. Siguro sa part na yun puwedeng-puwede pa 'no, medyo. Kasi 'di ba, oo nga naman kung may title ka nga naman, eh, bakit ka pa lalaban ng ano. Pero si Atisa Manalo kasi wala naman siyang title, 'di ba? Kumbaga kung nagka-title na yan ng Miss International, I don't think lalaban pa yan ng ano, ng ibang pageant 'no. Eh, placement yung nakuha niya doon, kaya okey na okey pa rin siyang lumaban at kahit naman yung Thailand, si Antonia Purcell, lumaban siya ng supranational, 'di ba? O, eh, bakit yun hindi nila i-bash, eh, ano naman yun, bakit Philippines lang yung sinasabi nila, 'di ba? Kulang sa information itong mga Indo na ito, 'di ba? Well, anyway, hindi nila yan gagawin kay Antonia Purcell kasi nga nagkakampihan yung mga Chay-Chay at saka mga Indo, tapos ending sila rin yung nagbabardagulan, 'di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!